Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon na muli po tayo ay nandito sa kanyang tahanan, sa bahay-sambahan, na ang layunin po natin ay sumamba, magpuri at mag-aral ng kanyang salita. At salamat po sa ating mga kapatiran. Salamat din po sa mga bisita po natin. Pakitaas nga po nung kamay ng ating mga bisita ngayon. Pero ba? Itong nasa unahan natin, parang thank you sa inyo. Pero po diyan sa hulihan. Okay, salamat po. Welcome po sa Good Shepherd. At kami po'y nagagalak na kayo po'y nandito ngayong umaga. At nagpapasalamat din po tayo doon sa ating mga namasyal sa Danang ay dumating na. Meron ba kayong lupa ng Danang na dala? Ha? Wala man lang. Ni kung ano man. So nung ako'y pumunta sa Israel, ako'y nagdala ng ilang bato. Pero hindi ko na alam kung nasaan na. Ewan ko si Doktora kung ano. Nung pumunta rin kayo ron, wala kayong dinalang kahit na ano. Okay, so dumating na po yung ating mga kapatid. At tingin ko yung sila'y tuwan-tuwa sa kanilang napanood doon. So at ako rin po ay nagpapasalamat, of course. Ako ho'y nasurpresa ng dating ng akin pong mga anak. Si Eileen, si Rande, ang kanyang mga anak ay kasama po natin. Doon sa ulihan. Hindi nyo kilala yung aming anak na nasa Vietnam, nandoon po. Tumayo nga kayo diyan sa likod. Yan po. Yan. Sila po yung aming anak na nasa Vietnam. At ako po'y na-surprise kahapon sa kanilang pagdating. So, tunay po bilang magulang ay hindi po nawawala ang damdamin sa mga anak. Okay? Sabi ko nga, yung tayong mga anak, ang iniisip lang natin minsan na yung ating sarili. Pero ang magulang po yung iba, kahit lulo na, anak pa rin ang iniintindi yung lahi. Ganun pala yung magulang. Tama nga ho baga mga magulang? Yan. Kaya dapat malaman ng mga anak na ganyan po ang damdamin ng mga magulang. Hindi po nakakalimot sa mga anak. Kaya naman, pagka kayo ay capable na, huwag niyong kakalimutan ng mga magulang ninyo. Nauuwian man lang pagka kayo nadating magdadala ng panutsa. Para may maipakain. So kami natutuwa na tayo po ay ginabayan ng Panginoon. This is our second Sunday of the month. At purihin po ang ating Panginoong Diyos. At tayo po ay dadako na po sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. At ngayon pong buwang ito, dito po sa Church ng Good Shepherd, ay tayo po ay merong tema na tungkol po sa pananampalatayang Baptista. Tayo po ay nasa tema ng Baptist Distinctive. Yan po yung ating tema ngayon sa buwang ito. Baptist Distinctive. Kumbaga, paano ba na-identify ang Baptista? Kaya po yung dinidiscuss natin, nagsimula tayo nung nakaraang linggo, ay ang tungkol sa atin pong paniniwala na mga Baptista. Kaya po sa aming mga nandirito, sa mga bisita, of course, ay inyo pong pakinggan din at malaman din ninyo, ganito pala ang pananampalataya ng mga Baptista. At sana po ay kayo rin po ay mapagpala at maunawaan nga po itong pananampalatayang ito ng mga Baptista. Okay? At tayo po ay babasa ng isang bahagi ng kasulatan. At buksan po natin ang ating Biblia dito po sa Aklat ng Mateo. Kabanatang 7,
At ang talata pong babasahin natin ay talatang 21 hanggang sa 23. Matthew chapter 7, verses 21 to verse number 23. Yan po ay salita ng ating Panginoon. Tayo po tumayo sa pagbasa po ng talatang ito. Ako na lang po maglalakas ng tinig. At doon sa mga walang Bible ay inyo pong diyan sa screen ay mababasa po natin ang pangungusap na ito ng ating Panginoon. Sabi po ng verse number 21, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Verse 22. Marami ang mga nagsasabi sa akin sa araw na yaon, tungkol sa pagbabalik po ng Panginoon ng yaon. Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan at sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng mga demonyo at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. Verse 23, at kung magkagayoy ipapahayag ko sa kanila, kailanmay hindi ko kayo nangakilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Tayo muna po'y manalangin. Dakila po namin Diyos, aming Ama, salamat po na mayroon kaming banal na kasulatan na nabubuksan na tulad po ng aming pag-aaral sa nakaraang linggo. Ito po ang inyong aklat na ibinigay. Ang manunulat po nito'y pinatnubayan po ng inyong Santong Espiritu, na ang sabi nga po ito'y hindi sa sariling pagpapaliwanag, kundi ang mga manunulat na iyon ay kumilos sa pagkilos nga po ng Santong Espiritu upang maisulat ang iyong mga aral at katotohanan. At aming Panginoon, kami po'y mag-aaral ng iyong banal na salita, na ang layunin po namin, O Diyos, ay maunawaan po namin ang iyong mga katotohanan. At dumadalangin po na kayo po ang magbubukas ng kaunawaan ng bawat isa. At tutulungan mo po, O Diyos, ang pakikinig, at gayon din po, Panginoon, tutulungan mo po ang pagsasalita ng inyong tagapagsalita. Umaasa nga po kami, O Diyos, na ang aming dalangin ito inyo pong ipagkakaloob. Ito po aming hinihingi sa iyo sa dakilang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at amen. Tayo po ay magsiupo. At katulad po na nabanggit ko na, tayo po ay patuloy sa pagtalakay sa atin pong pananampalatayang baptista. Kaibahan po ng pananampalatayang baptista sa ibang grupo ng pananampalataya na nag-aangkin ng pagiging Kristiyano. Alam po nyo, marami pong grupo ng relihiyon sa buong mundo. Meron po diyang Jainism, Taoism, Pantheism, Zoroastrianism. But under doon sa sinasabing Christianism, doon lang po tayo magpo-focus. Na sa totoo ay napakarami po under ng Christianity, ng mga relihiyong nandiriyan. So marami po yan, yung ating kinagisnan, tayo, at ang iba pa, mga born again, mga Pentecostal, Saksi ni Jehovah, Mormons, at iba pa, ay umaangkin po sa umbrella ng sinasabing Kristyanismo. At maging tayo rin po. Ngayon,
since na ang atin pong pinag-uusapan ay Baptist Distinctive, ay atin pong liliwanagin, ano bang pananampalataya meron tayo? Upang maging maliwanag naman. Ngayon, nais ko rin po namang sabihin, hindi po natin sinasabi na sa ibang grupo ng pananampalatayang Kristiyano ay walang ligtas. Hindi natin sinasabing walang ligtas sa kanila. Okay? May kaligtasan po sa ibang relihiyong Kristiyano kung ang pinanghahawakang turo nila ay ayon sa turo ng kasulatan. Ulitin ko po, hindi natin sinasabi sa ibang grupo ng Kristyanismo ay walang ligtas. Ngayon, atin pong idinidiin lamang po kung ang kanila pong aral ay nanghahawakan sila sa turo ng kasulatan. Dahil ang atin nga pong pinaniniwalaan ay ang Biblia. Okay? Hindi lang po naman tayo ang naniniwala sa Bible. Sila rin po ay naniniwala sa Bible. Kaya po sinasabi ko po ang ganon. I hope inyo pong naunawaan ang aking binabanggit. At sa atin pong pag-aaral na ito, ang akin pong kahilingan ay tayo po'y matamang makinig, maging sa mga bisita po at buksan po natin ang ating unawa upang atin pong makitang malinaw ang ating aral kumpara sa ibang aral na nagsasabi na sila ay Kristiyano upang sa gayon ay hindi tayo mahila ng iba na ang pamantayan po ay hindi sa banal na kasulatan. So yan po yung ating naisin. Ngayon, ang ating pong paksa ay ito, aral ng Baptista ukol sa kaligtasan ng kaluluwa. Aral ng Baptista ukol sa kaligtasan ng kaluluwa. Okay? Nakafocus po ang ating pag-uusapan sa kaligtasan na iniaaral po ng Baptista. Okay? So, sana nga po ay tayo po'y mag-focus ng ating atensyon. Okay? So, una pong bahagi na nais ko pong pansinin ay yung pong tungkol sa kaligtasan, yung pong pagtatamo ng kaligtasan. Ito po ay napakahalaga. Tama po. Alam po nating mahalaga ang aral ng kaligtasan. Amen ho ba mga kapatid? Yes. At ito po ang ninanais po ng bawat tao. Lalo higit sa naniniwala sa paniniwalang Kristyanismo. Yan po yung gusto natin. No? Kaya ako'y naniniwala sa paniniwalang Kristyanismo dahil ako'y naniniwala, ako'y naghahangad ng kaligtasan. At ito po ay ang kaligtasan ng kaluluwa. Doon po sa iba, hindi po nila hinahangad ang kaligtasan sapagkat sila po ay hindi naniniwala sa kaligtasan. Katulad ng ateismo. Sila po hindi naniniwala sa kaligtasan. At yung iba naman ay dito lamang sila at kung ano-ano. Okay? Pero yung po sa Kristyanismo, meron silang paniniwala tungkol sa kaligtasan. At tayo po tayo po'y nagsasabing tayo ay Kristiyano, ay tayo po'y nagnanais ng bahaging ito. At sa madaling salita, ito po'y mahalagang katuruan ng atin pong Panginoon. Itong kaligtasan ay mahalagang katuruan ng ating Panginoon. Okay? So, doon po sa Lucas 19:10. So, yun na po yung aking inunang talata. Sapagkat ang anak ng tao, si Jesus ang anak ng tao, ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala. Yan po yung ating Panginoong Jesus.
At doon po sa Matthew 28:19 and 20, bago siya umakyat sa langit, ay binigyan niyang komisyon ang kanyang mga alagad. Ano sabi niya? Magsihayo kayo sa buong sanglibutan, ipangaral ninyo ang ebanghelyo at sila inyong ituro niyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na itinuutos ko sa inyo. Narito ako'y sumasa inyo palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Yan pong dalawang ang talatang aking kinote. Ayan po yung ating Panginoong Hesus ang nagsasabi. Another verse na dapat pong maging malinaw sa atin ang bagay na ito ay ang John 3:36. Ito ay dapat na lubos na maging malinaw upang mapanghawakan po natin ang ating pananampalataya. Itong kaligtasan ito ay dapat maging malinaw sa bawat isa. Doon po sa John chapter 3, verse 36, tingnan po ninyo ang sabi po ng ating Panginoong Hesus. Kung bakit mahalaga po ang kaligtasan at kung ano ang sinasabi po ng talata, John 3:36, ang sumasampalataya sa anak, ano sabi? Ay may buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, pag namatay ka, palangit nga. Ngunit, ang hindi tumatalima sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay sumasa Kanya. Yan po yung ating Panginoong Hesus ang nagsasalita. No? Kaya napakahalaga po nung aral ng kaligtasan. Pag hindi ka naligtas, puot ng Diyos ang sasa iyo. Impyerno ang pupuntahan mo. Okay? Pero kung ikaw ay ligtas, buhay na walang hanggan, na ang ibig sabihin, langit ang pupuntahan mo. At ang bawat isa, ayon po ang ninanais. Amen? Sa umbrella po ng Kristyanismo, yon ang hangarin ng bawat isa. Ayaw kong pumuntang impyerno, ang gusto kong marating ng aking kaluluwa, kung ako'y lumisan sa buhay na ito, ay sa langit ako pupunta. Amen? Okay, kaya po ating pinag-uusapan ito, itong paksang ito, at ano po baga ang ating paniniwala bilang baptista tungkol dito. So sana po ay nabigyan na po tayo ng pangunahing pangungusap, ang pagtatamo ng kaligtasan. Mahalaga ito, kinakailangan po ang tao ay magkaroon nito sapagkat ito ang nais ng Panginoon dahil kung hindi ligtas, parusang walang hanggan ang pupuntahan ng kaluluwa ng tao. At yan po ay aral ng ating Panginoong Hesus. Amen po. Ngayon, mabilis lang po ang ating pag-aaral. Ang babala ng ukol sa mahalagang katotohanan, ukol sa kaligtasan. Yan po ang ating next point. Ang babala na ukol sa mahalagang katotohanan, ukol sa kaligtasan. Of course, ang tinutukoy natin ay kaluluwa. So, isa pong mahalagang bagay na ito po'y ating maintindihan. Doon po sa ating binasang talata, diyan sa Matthew chapter 7, ang Panginoong Hesus ang nagsasalita. Makikita po natin yan dito sa buong kapitulo. Siya po ang nagtuturo rito. Halos ito po'y bahagi po ng Sermon on the Mount ng ating Panginoong Hesus. Okay? At sa chapter 8, doon pa lang po bumaba ang Panginoon sa kanyang sermon sa bundok. Ngayon, ano po yung babala rito sa ating talata? Sa verse 21, tingnan po ninyo ang ating talata. Sabi ni Jesus, ano po ang sabi?
hindi ang bawat nagsasabi sa akin. So, nag-aangking siya ay Kristiyano at nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Yan po ang sabi. Hindi ang lahat na nagsasabing siya Kristiyano, natawag ng Panginoon sa Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa madaling salita, malinaw po ang binabanggit dito, hindi ang lahat na nagsasabi na Kristiyano ay tama ang aral. Tama po? Nakukuha po ba niyo ang puntos? No? Hindi ang bawat nagsasabing siya ay Kristiyano ay tama ang aral. Okay? Natawag ng Panginoon sa Panginoon. Sino ba yung natawag na yun? Ang kanyang assumption, ako'y Kristiyano. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi ang bawat nagsasabi, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit o palangit pag namatay, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Pangalawa po, mula dyan sa mga ipinapaunawa ng talatang yan, hindi ang lahat na nagsasabi na sila ay Kristiyano ay tinatanggap ng Panginoon, maging ang kanilang aral. Nakita po ninyo? Ulitin natin, hindi ang lahat na nagsasabi na sila ay Kristiyano ay tinatanggap ng Panginoon ang aral. Tama ho ba yung ating silip? Dahil merong itinatatwa. Okay? So, ano yung sinasabi rito nung talatang 22? Marami ang mga nagsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan? Ba hindi ba sa tao ito, preacher pa ito? Baka pastor pa ito? Yung panghula diyan ay preaching ang ibig sabihin yan. At sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng mga demonyo. At sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. So, ano yung ating sinasabi? Hindi ang lahat na nagsasabi na sila ay Kristiyano ay tinatanggap na ng Panginoon ang aral. Okay? Dahil to sa verse 23, ang sabi rito, at kung magkagayon, ay ipapahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nangakilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Na? So kaya po binabanggit natin ang mga katagang yaon. Marami ang nagsasabing Kristiyano ay mapapahiya sa pagharap sa Diyos dahil mali ang kaniyang aral at paraan ng kaligtasan na itinuturo ng banal na kasulatan. Alam po niyo yun ang tunay na dahilan. Mali ang aral sa paraang itinuturo ng banal na kasulatan. At sa totoo, marami po ang nadadaya. Kaya ko po ito binubuksan para makita natin sa ating sarili. Inyong tingnan ang 2 Peter chapter 2, verses 1 and 2. Diyan, kitang-kita na. Naririyan na po ang sabi, ngunit may nagsilitaw din naman sa bayan na mga bulaang propeta.
na gaya naman sa inyo'y magkakaroon ng mga bulaang guro na magpapasok sa lihim ng mga makapapahamak na mga hidwang pananampalataya na itatatwa pati ang Panginoon na bumili sa kanila. Okay? Na mangagtataglay sa kanilang sarili ng madaling pagkapahamak. Yan po ang sabi. At doon po sa kung atin pang isusunod doon sa verse, sabi po ng verse 2, at maraming magsisisunod sa kanilang mga gawang mahahalay. Ano? May mga nagturo, ang sabi bulaan, at ang sabi marami ang magsisisunod. Ibig sabihin na daya. Okay? Marami magsisusunod sa kanilang mga gawang mahalay at dahil sa kanila ay pagsasalitaan ng masama ang daan ng katotohanan. So, na-observe ninyo mga kapatid? Napafollow nyo ang ating pagpapaliwanag? Amen o ba? Okay. So, mga minamahal, ito po yung ating pinag-aaralan. Sapagkat alam po natin na kalunos-lunos ang magiging kalagayan ng mga taong mga nadaya na pagkatapos ng kanilang mga gawain, ay sa kaparusahan pa sila pumunta. No. Kakalunos-lunos, ginawa nila yung mga dakilang bagay, sabi rito, no, Panginoon, Panginoon, nanghula kami sa pangalan mo. Nagpagaling kami, nagpalayas kami ng demonyo, gumawa kami ng gawang mga makapangyarihan. Ay bakit ganun? Pagkatapos, ang sagot ng Panginoon, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Malalim po ito, mga minamahal sa mga nakikinig sa bawat isa sa atin. Saan parte mayroong problema? Nasaan ang dahilan? Bakit ganon ang sabi ng Panginoon? Kaya nga po ito yung ating pinag-aaralang mabuti. Sapagkat ang nais natin, dahil tayo nagsasabing Kristiyano, pag-alis natin sa buhay na ito ay doon tayo pumisan ang ating mga kaluluwa sa piling ng Panginoon. Amen po? Yun ang gusto natin. At yun din po naman ang nais ng Panginoon. Ngayon, saan po nagkamali ay ang ganda ng kanilang ginawa. Ang sabi po ng verse 21, tingnan po ninyo. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Ang sunod, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ang papasok daw po sa langit ay yung gumaganap ng kalooban ng Ama na nasa langit. Yun po yung ating bibigyan ng pansin. Okay? Gusto ba nating malaman yung kalooban ng Ama na tinutukoy sa talata? Ngayon, tatanungin ko muna kayo, maganda ho ba yung ginawa ng mga tao doon sa verse 22? Maganda ba o masama? Sino nagsasabing masama yung ginawa ng mga tao sa verse 22? Sino nagsasabing maganda? Okay? Ay bakit naman, pagdating ng 23, ay nireject? Ayan, alam po ninyo kung saan po sila nagkamali? Sa paraan po ng kaligtasan. Doon po nagkamali. At ito po ang bibigyan natin ng linaw, mga kapatid.
At ito po yung sinasabi po nating aral na pinanghahawakan po natin bilang tayo po ay mga Baptista. Ano? At marahil yung iba rin, kung yun din po yung kanilang paniniwala, hindi po naman yung relihiyon ang nagliligtas. Hindi naman tayo maililigtas ng Baptista, ng relihiyong Baptista. Ang ating pinag-uusapan ngayon dito yung aral na niyayakap nating mga Baptista. At kung yung iba na hindi naman Baptista ay kapareho rin yung niyayakap na iniaaral ng Panginoon, diligtas din sila. Ano? Amen o ba? Okay, atin pong liwanagin. So, ito po. Ang pagpasok sa langit ay sa pagkilala o pagtanggap sa kaparaanang itinuro ng Panginoong Hesus. Ayon sa verse 25, naganapin ang kalooban ng Ama na nasa langit. Pinag-uusapan natin pagpasok sa langit. Ano? So sa 21, yun daw pong kalooban ng Ama para ikaw ay makapasok sa langit. Ito po, bibigyan na natin ng linaw. Hindi ito ang paggawa ng mga dakilang gawa ng kabutihan. Nakatulad po ng ating karaniwang naririnig, pag tinanong mo, ikaw bagay palangit, sabi nila ay oo. Dahil ako ay nagpapakabuti, ako ay gumagawa ng lahat ng ito, ako'y hindi nang lalamang, ako'y natulong sa maraming mga tao, at kung ano-ano pa. Ngayon ang kanyang pinanghahawakang paraan upang siya'y tanggapin ng Diyos Ama sa langit. Tingnan po natin ang pagpapatunay ng bahaging ito. So, tingnan po natin sa verse 22, maganda po yung kanilang mga ginawa, but ni-reject sila ng Panginoon. Tingnan po natin ang John chapter 6, verse 40. Atin na pong nililinaw ang turo ng ating Panginoon. John chapter 6, verse 40. Sabi doon sa Matthew 7:21, yun daw pupunta sa langit ay yung gumaganap ng kalooban ng Ama na nasa langit. John 6:40, ito po ang sabi, sapagkat ang Panginoong Hesus ang nagtuturo, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, na ang bawat nakakakita sa anak at sa kanya'y sumampalataya. Nakita nyo? Ay magkaroon ng walang hanggang buhay at akin siyang ibabangon sa huling araw. Nilinaw ng Panginoon mismo. Ano yung kalooban ng Ama na sinasabi sa verse 21 ng ating Panginoong Hesus? Ang kalooban po ng Ama na sinasabi ay inyong kilalanin ang bugtong na anak ng Diyos na siya ang paraan ng kaligtasan. Amen po? Tingnan din po ninyo sa verse 28-29 ng chapter 6. Naririyan pa rin po. 28-29, chapter 6. Sinabi nga nila sa kanya, ano ang kinakailangan naming gawin upang aming magawa ang mga gawa ng Diyos? Verse 29, sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, ito ang gawa ng Diyos na inyong sampalatayanan yaong kaniyang sinugo. Nakita niyo po sa Bible? Ngayon, anong pinangahawakan ng mga tao? Yung kanilang mga kabutihang nagawa. Hindi ang Panginoong Hesus. Okay? Marami po tayong talatang makikita rito doon po sa Matthew 17 verse 5, sa Mount Transfiguration.
Okay? Mount of Transfiguration sa Matthew chapter 17 verse 5 tungkol sa pagpapakilala ng Ama sa Panginoong Hesus. 17 verse 5, samantalang nagsasalita pa siya si Jesus, narito ang isang maningning na alapaap na lumilim sa kanila, at narito ang isang tinig na mula sa mga alapaap na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan. Siya ang inyong pakinggan. Mga kapatid, ang itinuturo ng Ama ay ang Panginoong Jesus. Amen? John chapter 8, verses 23 to 25. John chapter 8, verses 23 to 25. Ito po ang sabi ng talata. Sabi po ng mga tao, at sa kanila'y kaniyang sinabi, yung kanila, yung mga tao, at sa kanila'y kaniyang sinabi, kayo'y mga taga-ibaba, ako'y taga-itaas. Kayo'y mga taga-sanglibutang ito, ako'y hindi taga-sanglibutang ito. Verse 24, sinabi ko nga sa inyo, na kayo'y mga mamatay sa inyong mga kasalanan, sapagkat malibang kayo'y magsisampalataya na ako nga ang Kristo, tagatubos ng ating kasalanan, ay mga mamatay kayo sa inyong mga kasalanan. And then verse 23, sa kaniya nga'y kanilang sinabi, sino ka baga? Sabi ng mga tao, kaya so, sino ka baga? Ang sabi ng Panginoong Hesus, sinabi sa kanila ni Hesus, siya rin na sinasalita ko sa inyo mula pa ng una. No? Ako'y pumarito para mangaral, sinugo ako ng Diyos Ama para tumubos sa inyong mga kasalanan. Ako yun. Ako yung Misaya. Ako yung Kristo. Pero sa halip na tanggapin ng mga tao si Jesus, anong ginawa sa Panginoon? Ipinako nila sa krus. No? So mga kapatid, malinaw po. Ngayon, 1 Timothy chapter 2 verse 5. 1 Timothy chapter 2 verse 5. Ang sabi po ng talatang ito, sana po ay kayo nandiriyan at inyo pong pinakikinggang mabuti. Sabi po, sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Sino yon? Sinong tao? Ang Panginoong Jesus. Na, wag po namang masaktan yung ating kung sino ano. Ang atin po'y binibigyan po natin ng linaw ang aral ng Biblia. Wala pong taong tagapamagitan, sino mang tao yan. Walang sino mang santo ang tagapamagitan natin sa Diyos. Ang sabi po ng Biblia ay si Jesus lamang. Amen po? At yan po yung ating itinuturo. Mga kapatid, okay? Romans chapter 8 verse 34. Romans chapter 8 verse 34. Sabi po ng talata, sino ang hahatol? Sino ang hahatol? Si Kristo Jesus na namatay. Oo, yaong nabuhay na maguli sa mga patay, na siyang nasa kanan ng Diyos, na siya namang namamagitan dahil sa atin. Sino daw pong namamagitan? Sa Diyos at sa atin? Si Jesus. Wala pong anuman, walang sino man, walang relihiyon, walang tao. Si Jesus lamang.
Malinaw pong itinuturo yan ng salita ng Diyos. 1 John chapter 2, verses 1 and 2. Unang 1, kapitulo 2. Mga talata na po yung ating babasahin ngayon. Verses 1 and 2. Ito po ang sabi, "Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. At kung ang sino man ay magkasala, ay may tagapamagitan tayo sa Ama." Sino ang tagapamagitan sunod? Ang sabi, si Jesucristo ang matuwid. At siya ang pangpalubag loob sa ating mga kasalanan at hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi sa buong sanglibutan din naman. Of course, yung sanglibutan doon ay tumutukoy sa mga nananampalataya sa Kanya na nasa kakalat sa buong mundo. Yan po ang malinaw na itinuturo po sa atin mga minamahal. At ang napakarami pa pong talata rito na ipinakikita po ng banal na kasulatan. At salamat po sa Panginoon. Okay. Matthew chapter 7, 13 and 14. Matthew chapter 7, verses 13 and 14. Okay, ang Panginoong Hesus din po ang nagsasabi. Sabi ng Panginoong Hesus, kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan. Sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak at marami ang dooy nagsisipasok. Sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay at kakaunti ang nakakasumpong noon. Ano sabi? Meron 2 daan, isang malawak at isang makipot. Alam po ba niyo kung sino yung makipot na daan doon? Ang Panginoong Hesus. Ang sabi na John 14 verse 6, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." Ano ang ipinipresent ng marami? Ang kanyang sariling kabutihan, ang kanyang relihiyon, ang kanyang mga magagawa, hindi ang Panginoong Hesus. Yun po yung nakakalungkot. Kaya nga po, ang sabi po doon sa Matthew 7:15, ito po ang sabi, Matthew 7:15, "Mangag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na nagsisilapit sa inyo na may damit tupa, datapuat sa loob ay mga lubong maninila." Pinag-iingat po ang bawat isa sa atin. Mga kapatid, mga minamahal na nakikinig po ngayong umaga, malinaw po ang turo ng banal na kasulatan. Okay? So, naririyan po yung warning sa atin, naririyan po ang pagtuturo sa atin, ang paraan po ng iba para maligtas. Katulad po ng sinasabi doon sa Matthew 7:21-23 ay ang mabuting gawa. Pero sabi ng Ephesians 2:8 and 9, sapagkat sa biyaya tayo'y naligtas sa pamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa ating sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sino man ay huwag magmampuri. Yan po ang sabi ng Panginoon. But ang nakakalungkot po, sila po'y nananangan sa mabuting gawa. Ang iba po naman, pag-anib sa relihiyon. No? Okay? Iniisip na yung relihiyong yun ang ililigtas. Hindi po ang relihiyon ang tagapagligtas. Ang sabi po ng John chapter 10, na minsan po'y ginagamit ng iba sa maling application. Okay? Sabi po ng ating Panginoon sa verse 9, "Ako ang pintuan, ang sino mang taong pumasok sa akin ay maliligtas." Sabi ng Panginoon, ako sa akin kayo papasok. Hindi sa simbahan. Bagaman tayo napasok dito, hindi ito ang tagapagligtas.
ang tagapagligtas natin ay si Kristo. Amen po, mga kapatid, hindi po pag-anib sa relihiyon. Hindi rin po naman ang pagpapabinyag. No, hindi po ang pagpapabinyag. Doon po sa Acts chapter 2 verses 41 to 47, meron purong binyagang nangyari. About 3,000 ang bininyagan. Pero sila po ay bininyagan pagkatapos na sila po ay maaralan at maligtas. So sa madaling salita po mga minamahal, marami pa po tayong pwedeng basahin talata. Ang aral po nating mga baptista ukol sa kaligtasan ay sa pananampalataya lamang sa Panginoong Hesus, sa Kanyang ginawang katubusan, at ang pagpapakabuti at binyag ay bunga lamang ng pananampalataya sa Panginoong Hesus. Unawaan po ninyo, ang atin pong kaligtasan ay sa pananampalataya natin sa Panginoong Hesus. Na siya yung nabayubay doon sa krus, binayaran niya ang ating mga kasalanan, at sa pagkilala natin siya ang gumawa ng mga ito para sa atin, tayo lumapit sa Kanya, nagsisi ng ating kasalanan, yun po yung ating kaligtasan. At pagkatapos nito, yun pong pagpapabautismo at yung pagpapagawa ng mga mabuting yan, yun po'y bunga na lamang ng ating pananampalatayang tinanggap sa Panginoon. Amen? Yun po yung aral ng Panginoon. Pero ang nakakalungkot po, yung mga tao ngayon na pinagsabihan ng Panginoon, hindi ko kayo nakikilala, ang kanila pong pinanghawakan yung kanilang mga kabutihan. Sa halip na ang Panginoong Jesus ang kanilang yakapin at sabihin, Panginoon, salamat po sa iyong katubusang ginawa sa akin, sa iyong kamatayang ginawa sa krus ng Kalbaryo para bayaran ang aking kasalanan. Hindi yun ang kanilang ginawa, ang kanilang iniuumang sa Panginoon. Ari po, Panginoon, kami po'y mga preacher. Mga pastor yun eh. Ano? At may mga follower din. Okay? Nagpalayas po kami ng demonyo. Gumawa kami ng maraming magawang makapangyarihan. Katulad po ng lesson kanina ni Brother Joven. Yung isang lalaking mayaman. Ano ang kinakailangan kong gawin? No, ginaganap ko yan. Ako'y tumutulong. Ako'y gumagawa nito. Ano pa ang kulang? No? Dahil gusto niyang patunayang siya'y mabuti, pinatunayan naman ng Panginoong siya'y walang kaya. Kung talagang ikaw ay mabuti, ipagbili mo ang lahat mong ari-arian. Sumunod ka sa akin. Pero hindi po niya kinaya at siya umalis. Pinatutunayan lang ng Panginoon na walang taong pasado sa standard ng Diyos. Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. But Romans 3:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. So yan po yung aral nating mga baptista. Amen? Ngayon, ito po ang ibig kong sabihin. So, bilang tayo po'y nakakilala sa Panginoon, ini-expect ang ating buhay na magiging maayos. Hindi porke ako'y ligtas na, ako'y hindi na pa-impyerno, ako'y tinubos na ng Panginoon, gagawin ko na ang lahat ng gusto ko sa buhay. Nais ko po inyong maintindihan ito. Yun po bang napaliguan na ay sa pusali gustong tumira? Naintindihan nyo? Hindi po ganun. Anong ibig ko sabihin? May mga tao po nagsasabing, ako'y tumanggap na sa Panginoon, pero
taliwas ang takbo ng buhay. Ang tunay pong nabihisa na ay dapat makitang ibinibihis ang Panginoon. Sabi po ng 2 Corinthians 5:17, kung ang sino man ay na kay Kristo, ano sabi? Siya ay bagong nilalang, ang dating bagay ay nagsilipas na, narito sila'y pawang, naging mga bago. Amen? Hindi ang yayakapin mo ay ang kasamaan, kundi ang yayakapin mo ay ang kabutihan. Kaya nga po, ang sabi ng Panginoon through Apostle Peter sa 1 Peter chapter 1 verses 15 to 17, be ye holy for I am holy. Ipakita nyo ngayon ang buhay na banal, ang buhay na mayroong Kristo, ang buhay na binago ng Diyos sa pamamagitan ng inyong magandang buhay. At sa pagtatapos po, huwag po nating baligtarin ang aral ng kasulatan. Okay? Ito po ay maigting nating panghawakan upang huwag maligaw ang iba sa tamang daan at sa aral ng kaligtasan. Amen? Tunay ka bang baptista? Amen po? Kung ikaw ay tunay na baptista, dapat alaman mo ang aral ng baptista. Yakapin mo ito ng maigting at ipakita mo sa buhay mo ang aral na ito at hayaan mo na ikaw ay maging pagpapala sa iba. Amen? Ang ating aral, si Kristo ang ating tagapagligtas. Siyang namatay sa krus ng Kalbaryo. Sabi ng banal na kasulatan, wala nang ibang pangalan sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas. Acts chapter 4 verses 10 to 12, na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas, yan po'y ang Panginoong Hesus lamang. Kaya po ngayong umaga, sa atin na unawaan natin ito, yakapin po natin ito ng maigting. Na kung kayo man po ay mapapaalis dito at mapapapunta sa ibang bansa, mapapapunta sa ibang lugar, huwag niyong pababayaan ang inyong pananampalataya. At kung kayo man po ay gustong umattend ng ibang kapulungan, tiyakin po ninyong tama ang aral. Amen? Hindi for the sake na ako'y nakakasimba naman, iyong alamin ang aral nila. Kung aral ng Biblia. At alam po ninyo, nang ako'y nangaral doon sa Samar, na ako po'y pumunta roon, itinuro ko po itong Matthew 7:21 to 23. Tuwan-tuwa po yung maraming mga pulis na aking naturuan. Sila po'y tuwan-tuwa. At ngayon po sana, tayo pong lahat ay napagpahayagan. Ito po yung pananampalatayang baptistang atin pong dapat panghawakan ng matatag. Sa mga kaibigan, kung inyo pong naunawaan ito, o kung gusto po ninyo mag-aral lang tungkol dito, nandito lang po kami. Willing po kami makipag-aralan sa inyo at yung mga tanong natin, ninyo ay atin din po namang sasagutin mula sa liwanag ng banal na kasulatan. At kung inyo po namang nakita, Panginoong Hesus, ikaw po pala ang aking tagapagligtas. Kayo po pala ang namatay doon sa krus ng Kalbaryo. May imbitasyon ang ating Panginoon. Ang Juan 3:16 ay imbitasyon ng Panginoon. Na tayo po'y lumapit, manampalataya sa Kanya. Na sabi ng Panginoon, kung ikay sasampalataya sa Kanya, hindi ka mapapahamak sa impyerno, ikaw ay pagkakalooban niya ng buhay na walang hanggan. Na kung lisanin mo ang buhay na ito, doon sa kanyang piling sa langit, ang tungo mo ng kaluluwa mo. Tayo po'y manalangin. Mapagpala po namin Diyos, aming Ama, kami po'y nagpapasalamat sa iyo. Na muli, Panginoon, kami po ay nakadako sa iyong bahay-sambahang ito. At kami po, Panginoon, ay nakapag-aral ng iyong salita bilang bahagi ng aming pagsamba. At salamat po, Panginoon, na mayroong kayong banal na kasulatan
nabatayan po ng amin pong mga aral at mga pagtuturo. Salamat na inyo pong ipinaunawa na ang tagapagligtas po namin ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus lamang, na siya po yung namatay doon sa krus ng Kalbaryo upang bayaran ang aming kasalanan, at sa bawat kikilala at tatanggap ay pinatatawad mo sa lahat ng kasalanan at binibigyan mo ng buhay na walang hanggan. Salamat po sa kaunawang ito. Salamat po sa karanasang ito na inyo pong ipinagkaloob sa bawat sumampalataya. At salamat po, Panginoon, hanggang ngayon kayo po'y nag-aalok ng biyayang ito ng kaligtasan ng kaluluwa. Lord, kayo po ang kumilos. Kung mayroon pa pong isa sa amin na wala pang katiyakan, sana nga po, O Diyos, lumapit at tanggapin po kayo. Habang tayo po'y nakatungo, nakapikit ang ating mga mata, kung naunawaan po nyo, ang Panginoong Hesus pala ang aking manunubo. Siya pala ang aking kaligtasan. Siya pala ang gumawa ng aking kaligtasan. Panginoon, narito po ako, tinatanggap kita sa aking puso. Pero po bang ganyan ang panalangin ngayong umaga? Kayo po yung ipapag-pray, kung taas po niyo inyong kamay. Lord, salamat po. Tinatanggap kita sa aking puso. Meron po ba? Sige po. Mahal kayo ng Panginoon. Mahal tayo ng Panginoon. Nais niya na ikaw ay doon din dumako sa kanyang tahanan sa langit. Pero po ba? Amen. Sa mga kapatiran, naunawaan natin, Lord, salamat po. Purihin po ang iyong pangalan. Ako po'y magiging matatag sa pananampalataya mo. Hindi ko po ikokompromiso ang aral mo. Ipapangaral ko ito, yayakapin ko ito, mamahalin ko ito, at ipapangaral ko ito. Is that your prayer? Pero po bang ganyan? Amen. Salamat sa Panginoon. Meron po bang ganyan? Tatayo, Panginoon, salamat po sa enlightenment. Ako po'y tulungan mo na tunay na manghawakan at yakapin ko at ingatan ko ang patutuo ko bilang ako'y isang baptistang Kristiyano. Pero po bang ganyan ang panalangin? Sige po. Amen. Yes. Yes. Aming Panginoong Diyos, purihin po kayo sa aming pag-aaral na ito. At ako po'y naniniwala na ang pag-aaral na ito'y nakaabot sa puso at diwa ng mga nakinig. At Lord, umaasa po kami na ito po'y iyong pagtitibayin sa aming mga buhay. At patuloy mo kaming sasamahan. At ito po'y dalangin po namin sa iyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at amen. Salamat po at magandang umaga po sa ating lahat.